Mrs., ikinalulungkot po namin. Patay na si Mr. Renato Villacorta, suspected drug overdose sa isang hotel room. At hindi po siya nag-iisa nang mangyari ang insidente. May tumakas na babae. Isang malamig na sentensya. Walang pasubali, walang pag-aalinlangan. Nakatayo si Miravel sa gitna ng malawak at tahimik na dining room ng pamilya Villacorta. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na cake na 3 oras niyang minasa, inurno at pinahiran ng buttercream icing. Umaalingaw-ngaw pa rin sa hangin ang matamis na amoy ng vanila at purong asukal, isang pabango ng pag-asa na pilit niyang ginawa para sa ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Suot niya ang isang puting bestida na iningatan niya ng higit sa 1 dekada. Pilit na inayos ang mga tahi upang magkasya muli sa kanyang katawan na pinagod ng panahon at pagtitiis, umaasang makikita muli ni Renato ang babaeng minahal nito noon. Ngunit ang mga salitang binitawan ng pulis na nakatayo sa hamba ng pinto ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa natitirang hibla ng kanyang pagkababae. Sa ibabaw ng cake, ang apoy mula sa kandilang hugis numero 10 ay patuloy na sumasayaw. Isang patak ng mainit at pulang sap, wax, ang tuluyang natunaw. Dahan-dahang nahulog at bumakat sa ibabaw ng perpektong puting icing. Parang isang patak ng sariwang dugo sa ibabaw ng kasinungalingan, hindi siya sumigaw. Walang luhang bumagsak. Isang matinding panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga talampakan, nanuot sa mga ugat ng kanyang binti, paakyat hanggang sa kanyang gulugod. Ang porselanang bandehado ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Sumalpok ito sa makintab na sahig na gawa sa matigas na kahoy. Ang matamis na cake ay nadurog, humalo sa mga bubog ng mamahaling porselana at walang awang nayapakan ng mabibigat at maputik na sapatos ng mga pulis na pumasok sa kanyang tahanan. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapakatanga, nakakalat ngayon sa sahig bilang isang basurahan ng trahedya. "I'm sorry, ma'am," patuloy ng imbestigador. Ang boses nito ay may halong awang pumupunit sa pride ni Miravel. "Kailangan po namin kayo sa morgue for formal identification." Yung babae po kasi nakasama niya, mabilis na nakatakas bago pa kami dumating. Iniwan lang si Sir Renato na nangingisay sa kama. Bumangon ang matinding pandidiri sa bunganga ng sikmura ni Miravel. Hindi dahil sa namatay ang kanyang asawa, kundi sa katotohanang pinaghandaan niya ng isang magandang salo-salo, ang lalaking nagpakasasa sa murang aliw ng ibang laman. Tiningnan niya ang mga mata ng pulis. Nakita niya ang awa. Hindi sila naaawa sa isang biyudang namatayan ng mahal sa buhay. Naaawa sila sa isang asawang naiwang mukhang tanga, naghihintay sa bahay habang ang asawa ay namamatay sa kalaswaan. Isang matinding hiya ang sumakal sa kanyang lalamunan. Parang tinatanggalan siya ng damit sa harap ng mga estranghero. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ako ang naglinis ng kanyang pangalan. Ako ang nagtago ng kanyang mga bisyo para sa pamilyang ito. Ito ba ang kapalit? Ang mamatay siyang nakapatong sa ibang babae habang ako'y naghihintay sa hapagkainan? Bago pa man niya ibuka ang kanyang nanginginig na mga labi upang sumagot, isang nakakapasong liwanag mula sa labas ang humati sa dilim ng sala. Ang ilaw mula sa mga headlight ng isang mamahaling sasakyan ay pumasok sa malalaking bintana. Ang tunog ng mga gulong na dumudurog sa mga bato sa driveway ay naghudyat ng pagdating ng isang mas malaking unos. Bumukas ang mabigat na pintuang gawa sa oak. Pumasok si Doña Carmela. Ang amoy ng mamahaling musk perfume ng ginang ay agad na pumatay sa natitirang amoy ng vanilla sa hangin. Nakasuot ito ng itim na silk dress, ang mukha ay matigas na parang marmol. Walang ni isang bakas ng luha o pighati ng isang inang namatayan ng anak. Dahan-dahang ibinaba ng Donya ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang nadurog na cake sa sahig
at umakyat ang kanyang matatalim na mata papunta sa puting bestida ni Miravel. Ma'am Carmela, condolence po. Akmang magsasalita ang pulis, ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay na puno ng ginto upang patahimikin ito. Lumapit si Doña Carmela kay Mirabelle. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang yakap ng pagdamay. Sa halip, ibinulong nito ang mga salitang mas matalim pa sa anumang patalim. Namatay ang anak ko sa labas ng bahay na ito dahil wala siyang mahanap na asawa sa loob. Malamig na wika ni Doña Carmela, ang boses ay sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Huwag kang mag-inarte dyan, Miravel. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi pwedeng malaman ng media na namatay ang isang Villacorta dahil sa kapabayaan ng isang walang kwentang asawa. Tinalikuran siya nito upang harapin ang mga pulis. Bit-bit ang kapangyarihan ng isang pamilyang sanay bumili ng katotohanan. Naiwan si Miravel na nakatayo sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang mga paa ay unti-unting nababasa ng luhang nagmula, hindi sa kalungkutan, kundi sa isang nag-aapoy na puot na ngayon pa lamang isinisilang. Ang halimuyak ng libu-libong puting liryo sa loob ng marangyang kapilya ay hindi sapat upang itago ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok ng dangal ng pamilya Villacorta. Ang aircon ay nakatakda sa pinakamalamig na antas, ngunit para kay Miravel, ang hangin ay parang naglalabiyab na apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gilid ng puting kabaong ni Renato. Ang kanyang asawa ay mukhang mahimbing na natutulog sa loob ng mamahaling satin. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan ng punerarya upang burahin ang anumang bakas ng huling sandali ng kalaswaan at takot bago siya nalagutan ng hininga. Suot ni Miravel ang itim na belo, isang manipis na harang sa pagitan ng kanyang namumutlang mukha at ng mga mapanghusgang mata ng matataas na lipunan ng Maynila. Sa bawat yapak ng mga panauhin, naririnig ni Miravel ang mga bulungan na parang mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang lakas. Sayang si Renato, napakabuting tao. Masyado lang sigurong na-stress sa bahay kaya naghahanap ng pansamantalang ginhawa. Bulong ng isang donya sa kanyang katabi. Sabay sulyap kay Miravel na tila ba ito ang may hawak ng hiringgilya noong gabing iyon. Hindi lumayo si Doña Carmela sa gilid ng kabaong. Hawak nito ang isang rosaryong gawa sa kristal. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang boses ay puno ng pait na sadyang ipinaririnig sa lahat. You know naman, my son was a provider. He gave everything. Pero siguro, if a man doesn't feel the warmth of a home, naturally he will wander. Napakasakit para sa isang ina na makitang ganito ang sinapit ng kanyang kaisa-isang anak dahil lang sa pagkukulang ng taong dapat ay nag-aalaga sa kanya. Ang bawat salita ni Doña Carmela ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Miravel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang nagpapatakbo ng bahay habang si Renato ay nalulunod sa bisyo, na siya ang nagbabayad ng mga utang na hindi alam ng matanda. Ngunit ang bigat ng hiya, ang laso ng kahihiyang itinanim sa kanya mula pagkabata, ang nagtikom sa kanyang bibig. Nanatili siyang estatwa, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang sariling biyenan ay dahan-dahang nililibing ang kanyang dangal kasabay ng bangkay ni Renato. Biglang bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Tumigil ang bulungan. Ang tunog ng marahang paglakad ng takong sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Selene Duarte. Hindi siya mukhang isang kabit na nagtatago sa dilim. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at sa kanyang mga mata ay bakas ang isang uri ng pighating, tila mas totoo kaysa sa nararamdaman ng lahat sa loob ng silid. May dala siyang malaking lanyos ng mga bulaklak, mga pulang rosas na tila isang insulto sa gitna ng mga puting liryo. Inaasahan ni Miravel na palalayasin ni Doña Carmela ang babaeng ito. Inaasahan niyang magkakaroon ng komosyon, ngunit ang nakita niya ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo.
Lumapit si Doña Carmela kay Selene. Sa halip na sampal, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng matanda sa kalaguyo ng kanyang anak. "I'm so sorry, tita," bulong ni Celine. Sapat na para marinig ni Miravel. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng Taglish na pananalita ng mga lumaki sa karangyaan. He was so happy that night. We were planning for the future. Hindi ko po akalain na yun na ang huli. "I know, Hija. I know everything," sagot ni Doña Carmela habang hinahaplos ang likod ni Celine. "Salamat sa pagpunta. Dito ka sa tabi ko. Ikaw ang mas may karapatang magluksa rito kaysa sa mga taong asawa lang sa papel." Napahawak si Miravel sa gilid ng kabaong. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa malaking lanyos na dala ni Celine. May nakasulat sa card, "To my eternal love, Renato." Ang bango ng mga rosas ay nakakasulasok, humahalo sa amoy ng formalin at sa amoy ng mamahaling pabango ni Celine naman na amoy jasmine at tagumpay. Nararamdaman ni Miravel ang titig ng mga tao. Siya ang legal na asawa, ngunit sa eksenang ito, siya ang nagmukhang kontrabida. Ang malamig na pader na nagtulak kay Renato sa bisig ng isang tunay na nagmamahal. Lumipas ang mga oras na parang isang masamang panaginip hanggang sa dumating ang sandali ng paglilibing. Habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong sa ilalim ng lupa, naramdaman ni Miravel ang isang kakaibang katahimikan. Wala na ang mga bulong, tanging ang tunog ng kadena at ang hikbi ni Celine ang naririnig. Nang matapos ang seremonya, hindi pa man nakakaalis ang lahat ng nakikiramay, lumapit ang abogado ng pamilya na si Attorney Mendoza. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang itim na folder na tila ba may dalang hatol ng kamatayan. "Doña Carmela, Mrs. Villacorta," tawag ng abogado. Bilin ni Mr. Renato na basahin ang kanyang huling habilin. Sa sandaling maibaba siya sa kanyang huling hantungan. "Kung maari po ay tumuloy tayo sa mansyon ngayon din." Tumingin si Doña Carmela kay Miravel. Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay lumingon siya kay Celine. "Sumama ka, Celine. Bahagi ka ng pamilyang ito," anang matanda. Naglakad sila pabalik sa sasakyan. Ang langit ay nagsisimula ng dumilim. Nagbabadya ng isang malakas na ulan. Sa loob ng sasakyan, habang nakaupo sa tabi ng kanyang biyenan at ng babaeng sumira sa kanyang buhay, naramdaman ni Miravel na ang totoong laro ay magsisimula pa lamang. At sa larong ito, wala siyang armas kundi ang kanyang sariling sugatang puso. Pagdating sa mansyon, sa gitna ng malawak na sala, kung saan nakasabit ang dambuhalang portrait ni Renato, binuksan ni Attorney Mendoza ang folder. Ang bawat kalansing ng zipper ng kanyang briefcase ay parang tunog ng kargada ng baril na nakatutok sa ulo ni Miravel. Ayon sa huling testamento ni Mr. Renato Villacorta, ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang bahay na ito at ang lahat ng shares sa Villacorta Group of Companies, huminto ang abogado at tumingin kay Miravel ng may bahid ng pag-aalangan. Ay ipinapamana niya sa kanyang ina, si Doña Carmela Villacorta, at may espesyal na probisyon para kay Miss Selene Duarte. Napatigil ang paghinga ni Miravel. Paano ako? Paano ang mga naipon namin bilang mag-asawa? Ibinaba ng abogado ang salamin sa mata. "Mrs., ayon sa dokumento, wala kayong matatanggap kahit isang sentimo. Sa katunayan, binibigyan kayo ng 3 araw upang lisanin ang pamamahay na ito." Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng malawak na sala ay parang mabigat na tipak ng yelo na dumadagan sa dibdib ni Miravel. Ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ni Doña Carmela at ang marahang pagbuklat ng mga pahina ng dokumento ni Attorney Mendoza. Ang amoy ng alikabok sa mga antigong kagamitan at ang bango ng mamahaling kape sa ibabaw ng lamesa ay naghahalo, lumilikha ng isang atmosfera ng kapangyarihang nakakasakal. 3 araw? Pag-uulit ni Miravel, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Inilaan ko ang 10 taon ng buhay ko sa bahay na ito.
Ako ang nag-alaga kay Renato nang malunod siya sa alak at droga. Ako ang sumalba sa kahihiyan ng pamilyang ito nang mabaon kayo sa utang noong nakaraang taon. At ngayon, palalayasin niyo ako na parang isang basahang wala ng silbi? Dahan-dahang ibinaba ni Doña Carmela ang kanyang tasa ng kape. Ang kalansing ng porselana sa ibabaw ng lamesa ay naghatid ng kilabot sa buong silid. Don't be so dramatic, Miravel. Malamig na wika ng matanda. You should be grateful. Pinatira ka namin dito. Binigyan ka ng pangalang Villacorta kahit na anak ka lang ng isang hamak na guro mula sa probinsya. You talk about utang na loob? Utang mo sa amin ang lahat ng karangyaan na tinamasa mo. Karangyaan? Napatawa ng mapait si Miravel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang karangyaan po bang sinasabi niyo ay ang gabi-gabing paghihintay sa asawang lasing? O ang pagtatakip sa mga babaeng kinakasama niya para lang hindi masira ang imahe niyo sa lipunan? Iyan ba ang utang na dapat kong bayaran? Enough! Sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Renato left this world knowing that you are not enough for him. My son died in the arms of someone who actually understood him. Celine deserves a part of his legacy because she gave him the happiness you couldn't provide. Sa gilid, nakita ni Miravel ang palihim ng ngiti ni Celine. Ang babae ay dahan-dahang humilig sa sandalan ng mamahaling sofa. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa dulo ng kanyang itim na puntas na belo. Para itong isang nanalo sa laro na ang premyo ay ang lahat ng pinaghirapan ni Miravel. Mrs., sabat ni Attorney Mendoza, iniabot ang huling pahina ng dokumento. Kailangan niyo lang pong pirmahan ang acknowledgement na natanggap niyo ang abiso. Kinuha ni Miravel ang dokumento. Ngunit bago pa man niya idampi ang pluma, tumigil ang kanyang paningin sa pirma ni Renato sa ibaba. Isang bagay ang tila sumaksak sa kanyang alaala. Bilang isang dating guro, kabisado ni Miravelle ang bawat kislot ng kamay ni Renato sa pagsulat. Ang pirma sa papel ay may kakaibang kurba sa dulo, isang panginginig na hindi tipikal sa kanyang asawa, kahit noong ito ay lasing. Tila ba may humawak sa kamay nito upang gabayan ang bawat letra. Bumilis ang tibok ng puso ni Miravel, ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. I need time to pack my things. Matapang niyang sagot, sabay bitaw sa pluma ng hindi lumalagda. You have 72 hours, Miravel, wika ni Doña Carmela habang tumatayo. And make sure you don't take anything that doesn't belong to you. I will have the maids check your bags. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa ulo ni Miravel. Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay parang paglayo sa lahat ng bagay na itinuring niyang tahanan. Sa loob ng kanyang silid, nagsimula siyang mag-impake. Hindi malalaking maleta ang kanyang dinala, kundi 2 lumang bag na naglalaman ng kanyang mga damit pambahay at ilang libro. Kinuha niya ang kanilang wedding photo frame sa ibabaw ng dresser. Pinagmasdan niya ang kanilang mga ngiti. Mga ngiting ngayon ay tila isang malaking insulto. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, dumulas ang frame. Hindi tunog ng pagkabasag ang kanyang narinig, kundi ang malutong na pagtunog ng salamin na tumama sa matigas na sahig. Ang bubog ay kumalat at ang litrato ay nahati sa gitna, eksakto sa pagitan nila ni Renato. Yumuko siya upang pulutin ang mga piraso, ngunit ang dulo ng kanyang daliri ay natusok ng isang matulis na bubog. Isang patak ng dugo ang humalo sa alikabok sa sahig. Doon, sa gitna ng sakit at pagod, isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya aalis ng talunan. Pagbaba niya sa sala, dala ang kanyang maliliit na bag. Naghihintay si Doña Carmela sa tabi ng pinto. Ang matanda ay hindi man lang siya tinignan nang dumaan siya. Binuksan ng gwardiya ang malaking gate na gawa sa bakal. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa semento ay parang isang hatol ng pagkakaitakwil. Sa labas, nagsimula ng bumuhos ang ulan.
Ang lamig ng tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na blusa. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, walang sasakyan, walang matutuluyan. Ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanya. Ngunit mula sa malayo, isang pares ng ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Isang lumang jeep ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may uban na bina ang buhok. Ngunit may mga matang puno ng malasakit. "Miravel, anak!" Tawag ni Tito Andres. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at awa. Isinukob siya ng matanda sa ilalim ng isang malaking payong. "Nabalitaan ko ang lahat. Halika na. Hindi ka dapat nagtatagal sa lugar na ito. May bahay ka pa sa amin." Lumingon si Miravel sa malaking dinhura ng mga Villacorta sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay maningning, tila nagdiriwang sa kanyang pag-alis. "Tito," sabi ni Miravel, ang boses ay matatag na sa gitna ng ulan. "Hindi pa tapos ang laban. May nakita ako sa dokumento. May mas malalim na nangyari bago namatay si Renato." Isinara ni Tito Andres ang pinto ng jeep. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, naiwan ang isang malaking katanungan sa isipan ni Miravel. Sino ang tunay na humawak sa kamay ni Renato noong gabing nilagdaan ang kanyang kamatayan? Ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humahalo sa matapang na halimuyak ng sabon na panlaba at sikat ng araw sa maliit na silid ni Tito Andres. Malayo ito sa amoy ng mamahaling wax at aircon sa mansyon ng mga Villacorta na naging kulungan ni Miravel sa loob ng 10 taon. Dito, ang bawat gamit ay may gasgas, ang sahig ay gawa sa kawayan na tumutunog sa bawat hakbang, at ang bintana ay nakabukas sa ingay ng kalsada, mga asong tumatahol, mga batang nagtatakbuhan, at ang ingay ng mga tricycle na dumadaan sa tapat. Tahimik na inayos ni Miravel ang kanyang iilang gamit sa isang lumang aparador na may amoy ng naptalina. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Mekanikal ang bawat galaw, walang emosyon, parang isang makina na nakatakdang maglinis at magayos. Ang kanyang puso ay tuyo na parang lupang hindi nadilig ng matagal na panahon. Wala ng luha, wala ng hikbi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim at nakakangalay na pagkapagod. "Anak, itigil mo na muna yan." Marang boses ni Tito Andres mula sa pintuan. May dala siyang isang baso ng mainit na salabat. "3 oras ka na diyang naglilinis. Maupo ka muna." Dahan-dahang binitawan ni Miravel ang basahang hawak niya. Naupo siya sa dulo ng katre. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng mga alaala. Iniabot ni Tito Andres ang baso. Ang usok mula sa mainit na inumin ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng luya at pulot. Nang dumampi ang mainit na baso sa kanyang mga palad na kanina pa malamig dahil sa ulan at takot, tila may kung anong yelo sa loob ni Miravel ang nagsimulang matunaw. Ang init ay gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang braso hanggang sa maramdaman niya ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Isang higop. Ang anghang ng luya ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng maliit na kwartong iyon, tuluyang bumagsak ang unang patak ng luha ni Miravel. Sinundan ito ng isa pa, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang tahimik ngunit matinding paghagulgol. Hindi ito iyak para sa pagkawala ni Renato. Ito ay iyak para sa 10 taong itinapon niya sa isang taong hindi siya kailanman pinahalagahan. "I gave everything, Tito." Hikbi ni Miravel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng bawat paghinga. "I focused on being a good wife. I sacrificed my career as a teacher. I endured his mother's insults because I thought love could change him. Pero bakit ganito? Bakit ako ang lumalabas na masama?" Hinaplos ni Tito Andres ang likod ng kanyang pamangkin. Ang pagmamahal na nakabase sa sakripisyo ng sariling dangal ay hindi pag-ibig, Miravel.
Ito ay isang bilangguan. Ngunit tandaan mo, ang bawat sugat ay may dahilan para maghilom. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang binalot na parsela, isang bumbero na medyo may mantsana ng kape sa isang gilid. May dumating na post office parcel dito sa lumang address namin ilang araw bago mangyari ang insidente. Paliwanag ni Tito Andres habang iniaabot ang pakete kay Miravel. Nakalagay ang pangalan ni Renato, pero dahil dito pa rin ang address na ginagamit niya sa ilang personal na papeles, dito dinala ng courier. Nagtaka si Miravel. Bakit magpapadala ng gamit si Renato sa lumang bahay ni Tito Andres? Dahan-dahan niyang binuksan ang pakete. Inaasahan niyang mga gamit ito sa opisina o marahil ay isa sa mga luho ng asawa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang asul na folder na naglalaman ng mga bank records at isang piraso ng papel na may sulat ng kamay. Kinuha niya ang isang slip ng bank transfer. Ang halagang nakasulat doon ay nagpalaki sa kanyang mga mata. Milyon-milyong piso ang inilipat mula sa personal na account ni Renato patungo sa isang banyagang bangko. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang petsa, ang gabi kung kailan pinirmahan ang bagong di umano'y di huling habilin. "Tignan mo to, Tito," bulong ni Miravel. Itinuturo ang pangalan ng nag-transfer. Hindi ito pirma ni Renato. Ito ay isang digital authorization na nangangailangan ng access sa kanyang telepono at personal na password. Kinuha niya ang isa pang papel. Ito ay isang resibo ng isang mamahaling alahas na binili sa Makati. Ang nakasulat na pangalan ng beneficiary o ang tumanggap ng transfer ay medyo malabo dahil sa natapon na kape sa papel. Ngunit malinaw na mababasa ang unang 3 letra, SEL. Napatayo si Miravel. Ang baso ng salabat ay muntik nang matapon sa kanyang binti. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang panibagong uri ng galit. Isang galit na may kasamang linaw ng isip. "Celine?" Bigkas niya sa pangalan ng babae. Ang bawat letra ay parang lason sa kanyang dila. Hindi lang nila ako pinalayas. Pinagplanuhan nila ito. Ninakawan nila ang asawa ko bago pa man siya mamatay. Binalingan niya si Tito Andres. "Kailangan ko ng tulong ng isang eksperto. Hindi ko ito kaya ng mag-isa." "Alam ko na kung sino ang tinutukoy mo," sagot ni Tito Andres. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang lihim na suporta. "Si Attorney Lionel Reyes. Utang niya ang buhay niya sa tatay mo noong nabubuhay pa ito. Siya lang ang taong mapagkakatiwalaan natin na babangga sa mga Villacorta." Tiningnan muli ni Miravel ang mantsa ng kape sa papel. Ang mantsang yon ay tila naging isang mapa. Isang mapa na magtuturo sa kanya patungo sa katotohanan. Hindi na siya ang Miravel na laging nakayuko. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagiging biktima ay tuluyang namatay. At isang bagong babae ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kahirapan. Patsum, ang matatayog na gusali sa Makati ay tila mga dambuhalang kristal na sumasalamin sa tindi ng sikat ng araw. Sa loob ng opisina ni Attorney Lionel Reyes, ang hangin ay tuyo at malamig, amoy bagong imprentang papel at mamahaling tinta. Malayo ito sa maalikabok na kalsada ng probinsya o sa mabigat na atmosfera ng mansyon ng mga Villacorta. Dito, ang bawat gamit ay maayos, diretso ang linya, at walang puwang para sa mga emosyong hindi kayang patunayan ng batas. Nakatayo si Miravel sa harap ng malawak na bintanang salamin, pinagmamasdan ang maliliit na sasakyan sa ibaba. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan na ito ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong wala nang mawawala ang nakakaramdam. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may bahid ng pagkilala. Si Attorney Lionel Reyes. Miravel Santillan, boses ng abogado
malalim at puno ng respeto. Matagal na ring panahon. Ang huling pagkikita natin ay noong ilibing ang tatay mo. Kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay niya sa akin noon, baka hindi ako nakatayo sa harap mo ngayon bilang isang abogado. Naupo si Miravel sa malambot na selyang gawa sa balat. Salamat sa pagtanggap sa akin, Lionel. Alam kong abala ka at alam ko ring malaking pamilya ang binabangga ko. Utang ko sa pamilya mo ang pangarap ko, Miravel. Sagot ni Lionel habang inilalagay ang kanyang antipara sa ibabaw ng mesa. Hindi ko hahayaang tapakan ng kahit sino ang anak ng taong tumulong sa akin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Inilabas ni Miravel ang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ang bank transfer slip na may mantsa ng kape at ang kopya ng huling habilin ni Renato. Ito ang dahilan kung bakit nila ako pinalaya sa loob ng 3 araw. Simula ni Miravel, ang kanyang daliri ay tumuro sa pirma ni Renato sa dulo ng testamento. Lionel, kabisado ko ang sulat ni Renato. Ang pirma na ito, masyadong maingat, masyadong perpekto para sa isang taong ayon sa report ng pulis ay lulong sa ipinagbabawal na gamot bago mamatay. Kinuha ni Lionel ang dokumento. Sinuri ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Nanliit ang kanyang mga mata. Isang testamento na pinirmahan sa ilalim ng impluwensya ng droga o alkohol ay pwedeng ideklarang walang bisa. Lack of testamentary capacity. Kung mapapatunayan nating hindi na sa tamang pag-iisip si Renato nang pirmahan niya ito, guguho ang buong plano ni Doña Carmela. Ibinigay naman ni Miravel ang transfer slip. At ito, milyon-milyong piso ang inilipat sa isang account na nagsisimula sa pangalang Selene. Ilang oras bago matagpuan ang bangkay ni Renato. Lionel, ninakawan nila ang asawa ko habang naghihingalo siya. Tumayo si Lionel, lumapit sa water dispenser at nagsali ng tubig sa isang basong kristal. Inialok niya ito kay Miravel. Ang lamig ng baso ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanunuyong lalamunan ng babae. Miravel, kailangan mong maintindihan. Seryosong wika ni Lionel. Hindi lang ito basta agawan ng pera. Ito ay laban para sa iyong pangalan. Kapag kinwestiyon natin ang testamentong ito, ilalabas nila ang lahat ng baho mo. Sasabihin nilang baliw ka na pinabayaan mo ang asawa mo. Are you ready for that? Uminom si Miravel ng tubig. Ang bawat lunok ay parang pagtanggap ng isang sumpa. Attorney, 10 taon ko nang naririnig ang mga salitang iyan mula sa biyenan ko. Wala na silang pwedeng ibato sa akin na hindi ko pa naranasan. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay makitang mawala sa kanila ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa buhay ni Renato. Ano iyon? Tanong ni Lionel. Ang kanilang pera at ang kanilang pekeng dangal. Matigas na sagot ni Miravel. Tumango si Lionel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang mandirigmang nakahanap ng katuwang. Kung ganoon, magsisimula tayo sa pinakamahina nilang bahagi. Ang mga saksi sa testamentong ito. Muling binuksan ni Lionel ang folder at tinignan ang pangalan ng mga testigo sa huling pahina. Sabi rito, ang mga saksi ay ang personal na doktor ni Renato at si Miss Selene Duarte mismo. Isang malaking pagkakamali. Bakit? Takang tanong ni Miravel. Dahil ang isang taong may direktang pakinabang sa testamento ay hindi pwedeng maging saksi. Paliwanag ni Lionel. Pero may isang pangalan dito na pamilyar sa akin. Dr. Arnaldo Perez. Siya ang doktor na laging kasama ni Doña Carmela sa mga charity event. He was there that night. Bulong ni Miravel. Naalala niya ang figura ng isang lalaking naka-Amerikana na lumabas mula sa kwarto ni Doña Carmela noong gabing mamatay si Renato. Kung ganoon, hindi lang ito pagnanakaw, sabi ni Lionel habang isinasara ang folder. Ito ay sabwatan. Miravel,
Kailangan nating mahanap ang hotel record. Hindi sapat ang bank transfer. Kailangan nating makita kung sino ang huling kasama ni Renato bago siya nalagutan ng hininga. Habang papalabas si Miravel ng opisina, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Ang sikat ng araw na kanina ay nakakasilaw. Ngayon ay tila nagbibigay na ng liwanag sa madilim na daan na kanyang tatahakin. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang babala ang umalingaw-ngaw. Attorney, pahabol ni Miravel sa pintuan. Mag-iingat ka, si Doña Carmela. Gagawin niya ang lahat para manatiling malinis ang pangalan ng mga Villacorta. Huwag kang mag-alala, Miravel. Sagot ni Lionel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder. Sanay na akong makipaglaro sa mga dambuhala. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling matatag. Paglabas ni Miravel sa lobby, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng gusali. Ang bintana ay bahagyang nakabukas at doon, nakita niya ang matatalim na mata ni Selene Duarte na nakatingin sa kanya. Walang salita. Tanging isang malamig na titig na nagbabanta ng kamatayan. Ang Avery Heights Hotel ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa salamin at bakal. Sa labas, ang mga ilaw ay nagniningning, nag-aanyaya ng karangyaan at aliw. Ngunit sa loob, sa madidilim na pasilyo ng serbisyo, ang amoy ng matapang na kemikal na panlinis at bleach ay sumasakal sa hininga ni Miravel. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa granite ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kanyang mga tuhod. Kasama niya si Attorney Lionel. Naglalakad sila sa isang bahagi ng hotel na hindi kailanman nakikita ng mga mayayamang panauhin. Dito, ang dingding ay walang dekorasyon at ang tanging maririnig ay ang ugong ng malalaking air conditioning unit na parang mga dambuhalang humihinga sa dilim. Sigurado ka ba rito, Lionel? Bulong ni Miravel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag. Kailangan nating gawin ito, Miravel. Sagot ni Lionel. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit seryoso. Ang katotohanan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte. Minsan, kailangan nating hanapin ito sa mga lugar na pilit nilang itinatago. Huminto sila sa harap ng isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Isang babaeng nasa gitna ng edad, may suot na uniforme ng janitor, ang naghihintay sa kanila, si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, markado ng mga taon ng pagkayod sa mga dumi ng ibang tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Mrs. Simula ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa takot. Sobra po ang kaba ko. Kapag nalaman ng management na pinayagan ko kayong makita ang record na ito, baka hindi lang trabaho ang mawala sa akin. Hinawakan ni Miravel ang kamay ni Aling Nena. Isang hawak na nagpapahayag ng pagkakaisa ng dalawang babaeng kapwa biktima ng sistemang pabor sa mayayaman. Aling Nena, hindi ko po kayo pababayaan. Ang tulong niyo ay hindi lang para sa akin, kundi para sa katarungan ng asawa ko. Alam kong may nakita kayo noong gabing iyon. Huminga ng malalim ang matanda at kinuha ang isang magnetic key card mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng security monitoring room. Ang loob ay madilim. Tanging ang asul na liwanag mula sa dos-dosenang mga screen ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Mabilis na nag-type si Lionel sa keyboard. Ang tunog ng mga daliring tumatama sa plastic ay mabilis at walang patid. Ilang sandali pa, lumabas ang footage mula sa ika-12 palapag, ang VIP floor. Ayan, turo ni Lionel. Pinanood ni Miravel ang screen nang hindi kumukurap. Ang petsa ay tumutugma sa gabi ng kamatayan ni Renato, 8:00 ng gabi. Nakita niya ang kanyang asawa, pasuray-suray na naglalakad sa pasilyo, halatang wala sa sarili. Ngunit ang nakapagpahinto sa paghinga ni Miravel ay ang figurang sumusunod sa likuran nito. Si Selene Duarte. Hindi siya mukhang nagmamadali.
Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila ba isa lamang itong ordinaryong lakad. Bitbit niya ang isang maliit na silver na vali. Pumasok sila sa silid 1208. Tignan mo ang oras, Miravel. Pansin ni Lionel. Pumasok sila ng 8:00. Pero ayon sa opisyal na report ng pulis, tumawag ng ambulansya ang hotel 11:00 na ng gabi. 3 oras silang magkasama sa loob. Ipinagpatuloy ni Lionel ang footage sa mabilis na paraan. 10:30. Bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Celine. Wala na ang kanyang silver na vali. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin. Ang kanyang damit ay walang gusot. Ngunit bago siya lumiko sa kanto ng pasilyo, huminto siya sandali at tumingin sa kamera. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celine sa screen. Isang ngiti ng tagumpay, hindi ng isang taong nagdadalamhati. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad palayo. Iniwan ang pinto ng silid na bahagyang nakabukas. Nandyan na siya bago pa dumating si Renato. Bulong ni Miravel, ang kanyang boses ay puno ng puot. Inayos niya ang lahat. Ang silver na valley na yon. Doon niya dinala ang lason na pumatay sa asawa ko. At ang 3 oras na pananatili niya, siguradong doon niya ginawa ang bank transfer at pinilit si Renato na pirmahan ang di umano'y testamento. Kailangan nating makuha ang kopya nito, sabi ni Lionel habang isinasaksak ang isang flash drive sa computer. Habang dahan-dahang lumalabas ang progress bar ng pagcopy ng files, naramdaman ni Miravel ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Ito ay ang init ng isang nagbabagang bakal na handa ng humataw. Ang imahe ni Celine na nakangiti sa kamera ay habambuhay nang nakaukit sa kanyang isipan. Konting sandali na lang, sabi ni Lionel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor. Ngunit bago pa man matapos ang pag-copy, isang matinding tunog ng pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Anong ginagawa niyo rito? Isang boses na puno ng awtoridad at galit ang umalingaw-ngaw. Nakatayo sa pintuan ang manager ng hotel kasama ang 2 malalaking gwardiya. Sa likuran nila, anino ng isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumilitaw. Si Doña Carmela. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang karaniwang marangyang terno, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Miravel, akala ko ba ay malinaw ang usapan natin? Binigyan na kita ng pagkakataong umalis ng maayos. Bakit kailangan mo pang maghalungkat ng basurang hindi mo naman kayang linisin? Hindi ito basura, Doña Carmela. Matatag na sagot ni Miravel, kahit na nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ito ang ebidensya ng inyong sabuatan. Nakita namin ang lahat. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon. Nakita niyo? At sa tingin niyo ba ay makakalabas ang flash drive na yan sa gusaling ito? Senyas ni Doña Carmela sa mga gwardiya. Kunin niyo ang gamit nila at tiyakin niyo na hindi na makakabalik ang babaeng ito sa kahit saang hotel sa lungsod na ito. Sa loob ng isang eksklusibong coffee shop sa Makati, ang tunog ng banayad na instrumental na musika ay tila isang mapanlinlang na kapa na nagtatago sa tindi ng tensyon sa pagitan ng 2 babae. Ang amoy ng mamahaling roasted coffee beans at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na puot sa dibdib ni Miravel. Nakaligtas sila ni Lionel sa hotel ng gabing iyon dahil sa mabilis na pag-iisip ng abogado. Agad nitong na-upload ang footage sa isang cloud server bago pa man sila tuluyang ma-corner ng mga gwardiya. Ngunit alam ni Doña Carmela na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa ebidensya, kundi tungkol sa kung sino ang may mas mahabang PC. Ngayon, nakaupo si Doña Carmela sa harap ni Miravele. Ang matanda ay mukhang kalmado. Ang kanyang suot na perlas ay kumikinang sa ilalim ng madilaw na ilaw ng shop. Isang matamis,
ngunit nakapapangilabot ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang narsismong pagpapakita ng kabaitan na alam ni Miravel na may kasamang lason. "Hija, look at you," panimula ni Doña Carmela. Ang boses ay malambing na parang isang tunay na ina. "Masyado ka nang nagpapakapagod. Tignan mo ang mga mata mo. Tila hindi ka na natutulog. Is it worth it? Ang makipag-away sa pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat?" Inilabas ng matanda ang isang piraso ng papel mula sa kanyang Hermes na bag. Isang tseke. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol at dahan-dahang itinigil sa tapat ni Miravel. 10 milyong piso. Bulong ng Donya. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Bumalik ka sa probinsya, bumili ka ng lupang sakahan o magbukas ka ng sarili mong paaralan. Just stop this nonsense. Let Renato rest in peace. Huwag mo nang dumiin ang pangalan ng pamilya Villacorta sa putikan. Tinitigan ni Miravel ang tseke. Ang puting papel ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na parang isang anino sa mansyon. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya habang nililinis ang suka ni Renato, habang ang matandang nasa harap niya ay walang ibang ginawa, kundi laitin ang kanyang pagkatao. 10 milyon! Ulit ni Miravel, ang boses ay matatag, walang bakas ng panginginig. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ng anak niyo, Doña Carmela? O ganito lang ang halaga ng pananahimik ko? Don't be ungrateful, Miravel. Mabilis na nagbago ang tono ng matanda. Naging matalim at puno ng banta. You were a nobody until my son married you. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 10 taon. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong umalis ng may dangal. Huwag mong hintayin na ako pa ang mismong dumurog sa'yo. Dahan-dahang iniurong ni Miravel ang tseke pabalik sa tapat ng matanda. Hindi niya ito hinawakan ng buo. Sapat na ang dulo ng kanyang daliri upang itulak ang papel palayo. Ang dangal na sinasabi niyo, Doña Carmela, ay hindi nabibili ng 10 milyon, sabi ni Miravel, diretsong nakatingin sa mga mata ng biyenan. Ang dangal ay ang paninindigan sa katotohanan. At ang katotohanan ay hinayaan niyo ang anak niyong mamatay sa bisig ng isang babaeng nagnanakaw sa kanya para lang makuha niyo ang kontrol sa kumpanya. I am not leaving and I am not sent. Tumayo si Miravel. Ang tunog ng kanyang upuan na bahagyang kumiskis sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng labanan. Ang tseke ay dahan-dahang nahulog mula sa gilid ng mesa, lulutang-lutang sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig, malapit sa dulo ng sapatos ng matanda. Keep your money, huling hirit ni Miravel. Kakailanganin niyo yan para sa mga abogado niyo. Habang naglalakad palabas ng coffee shop, naramdaman ni Miravel ang bigat ng tingin ni Doña Carmela sa kanyang likuran. Alam niyang sa sandaling iyon, tuluyan na niyang sinunog ang tulay na nag-uugnay sa kanya sa mga Villacorta. Ngunit bago pa man siya makarating sa sakayan, biglang nanginginig ang kanyang telepono sa loob ng bag. Isang tawag mula sa ospital. "Hello? Si Mrs. Santillan po ba ito?" Boses ng isang nurse, hingal at tila natatataranta. "Kamag-anak po ba kayo ni Mr. Andres Santillan? Dinala po siya rito sa emergency room. Na hit and run po ang jeep na sinasakyan niya kanina lang." Nabitawan ni Miravel ang kanyang bag. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang mga kamay ay lumipat sa kanyang puso. Tumingin siya sa malayo, sa itim na sasakyan ni Doña Carmela na dahan-dahang umaalis sa tapat ng shop. Ang babala ni Doña Carmela ay hindi lamang pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at ang unang biktima ay ang tanging taong natitira sa buhay ni Mirabeloo. Ang loob ng courtroom 14 ay amoy lumang semento, barnisadong kahoy at ang matapang na amoy ng mothballs mula sa mga itim na toga ng mga huwes. Ang bawat pag-ikot ng lumang electric fan sa kisame
ay lumilikha ng isang mabigat at paulit-ulit na tunog na parang tibok ng pusong kinakabahan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Miravel ay hindi kumakaba. Ang kanyang isipan ay nakapako sa imahe ni Tito Andres na nakahiga sa puting kama ng ospital. Ang ulo ay balot ng benda at ang muka ay puno ng gasgas mula sa pagkawasak ng kanyang jeep. Ang aksidenteng iyon ay hindi nakasira sa kanya, bagkus ito ang naging huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitimpi. Nakatayo si Miravel sa tabi ni Attorney Lionel. Simple lang ang kanyang suot, isang puting blusa na maayos ang pagkakaplansa at isang itim na palda. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay ang kanyang wedding ring na inilipat niya sa kanang kamay, isang paalala ng isang pangakong matagal nang nilapastangan. Sa kabilang panig ng silid, parang isang eksena sa pelikula, ang pagdating ng mga Villacorta. Si Doña Carmela ay nakasuot ng kulay esmeraldang terno. Ang kanyang mga braso ay puno ng gintong alahas na kumikinang sa bawat galaw. Sa tabi niya ay si Selene Duarte, na tila ba isang reyna ng kadiliman sa kanyang hapit na itim na bestida. Ang kanilang mga abogado, isang batalyon ng mga lalaking naka-Amerikana na may dalang mga mamahaling briefcase, ay tila mga asong handang sumakmal. Your Honor, panimula ng abogado ni Doña Carmela, si Attorney Villarreal, ang boses ay puno ng pag-uyam. Ang kasong ito ay isang malinaw na pagtatangka ng isang asawang nabigo, bitter spouse, na makuha ang kayamanang hindi naman sa kanya. Ang aking kliyente, si Mrs. Mirabella Santillan, ay dumaranas ng isang matinding mental instability dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi niya matanggap na sa huling sandali ng buhay ni Mr. Renato ay pinili nitong itama ang kanyang mga pagkakamali at ibigay ang kanyang yaman sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Naririnig ni Miravel ang mahinang tawanan mula sa panig ng mga Villacorta. Nararamdaman niya ang titig ng mga tao sa gallery, ang mapanghusgang mga mata na tinitignan ang kanyang murang kasuotan bilang tanda ng kahinaan. Look at her! Bulong ni Celine sa tabi ni Doña Carmela, sapat na para marinig ni Miravel. Hinawakan ni Celine ang kanyang leeg, pinakikinang ang isang kwintas na diamante. Ang kwintas na huling regalo ni Renato na binili gamit ang pera mula sa bank transfer na ninakaw sa kanya. Ang lamig ng diamante sa balat ni Celine ay tila isang insulto na dumarapo sa pisngi ni Miravel. Ngunit nanatiling tahimik si Miravel. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, hindi nanginginig, hindi gumagalaw. Ang kanyang pananahimik ay nagsisimulang magbigay ng kakaibang kaba kay Doña Carmela. Ang matanda ay bahagyang kumunot ang noo, hindi sanay, na makitang ang kanyang basahan ay hindi yumuyuko sa harap ng kanyang kapangyarihan. The plaintiff claims the will is a forgery or signed under duress. Patuloy ni Attorney Villarreal habang naglalakad sa harap ng huwes. But we have the signature of Dr. Arnaldo Perez, a respected physician, who can testify that Renato was of sound mind. Anong laban ng isang emosyonal na byuda sa salita ng isang eksperto? Tumayo si Attorney Lionel. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay mabilis at mapanghamon. Your Honor, ang agham at ang katotohanan ay hindi nakabase sa emosyon. Ito ay nakabase sa mga ebidensyang hindi kayang burahin ng pera. Lumingon si Lionel kay Miravel, isang mabilis na pagtango ng suporta. The defense is right. Wika ni Lionel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Kailangan natin ang salita ng isang eksperto. At dahil binanggit niyo na rin lang si Dr. Arnaldo Perez, Your Honor, nais naming tawagin ang aming unang saksi. Bumukas ang malaking pinto ng korte. Ang lahat ay lumingon. Pumasok ang isang lalaking may katandaan na balisa ang mga mata at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na notebook. Si Dr. Arnaldo Perez. Nakita ni Miravel ang biglang pagputla ng mukha ni Doña Carmela. Ang perlas sa kanyang leeg
ay tila biglang naging mabigat. Si Celine ay napatuwid ng upo. Ang kanyang mapanguyam na ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Dr. Perez was not supposed to be here today, bulong ni attorney. Villarreal sa kanyang mga kliyente, halatang natataranta. Lalong hinigpitan ni Miravel ang kanyang pagkakahawak sa dulo ng mesa. Ang init ng tagumpay ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi alam ng mga Villacorta na noong gabing nasa ospital siya para kay Tito Andres, nakita niya si Dr. Perez sa kabilang ward. Bugbog at tinakot ng mga tauhan ni Doña Carmela dahil sa panghihingi ng karagdagang pera, kapalit ng kanyang pananahimik. Your Honor, sabi ni Lionel habang itinuturo ang saksing papalapit sa stand. Ang doktor na sinasabi nilang magpapatunay sa katinoan ni Renato ay narito upang sabihin ang kabaligtaran na noong gabing pirmahan ng testamento, ang kanyang pasyente ay hindi lamang lulong sa droga, kundi wala na sa wisyo upang kilalanin ang sarili niyang pangalan. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang tunog ng bulyaw ng huwes at ang pagpukpok ng maso sa lamesa ay hindi na marinig sa tindi ng tensyon. Tumingin si Miravel kay Doña Carmela. Sa pagkakataong ito, siya naman ang ngumiti. Isang maliit, matalim, at malamig na ngiti. Ang maskara ng mga Villacorta ay nagsisimula ng mabitak. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Dr. Arnaldo Perez ay tila isang butil ng katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng takot at salapi. Ang hangin sa loob ng korte ay naging mas lalong tuyo. Halos hindi na makahinga ang mga naroon habang ang bawat segundo ay binibilang ng lumang orasan sa dingding. Ang bawat tiktak nito ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kapalaran ng mga Villacorta. Doctor, simula ni Attorney Lionel, ang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi matatakasan. Isalaysay mo sa hukuman ang totoong nangyari sa loob ng mansion noong gabing pirmahan ang huling habilin ni Mr. Renato Villacorta. Napatingin si Dr. Perez kay Doña Carmela. Ang matanda ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit sa banta. Ang kanyang mga daliring may suot na mamahaling perlas ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ngunit lumingon ang doktor kay Miravel na nakaupo ng tuwid at may dignidad na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Your Honor, nanginginig ang boses ng doktor. Hindi nasa tamang pag-iisip si Renato noong gabing iyon. Pumasok ako sa kanyang silid at nakita ko siyang halos wala ng malay dahil sa sobrang dosis ng gamot. Hindi siya makapagsalita, lalong hindi niya kayang basahin ang anumang dokumento. Isang sabay-sabay na paghapos ng hininga ang narinig mula sa gallery. Ang tunog ng mga bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nabulabog. At ang pirma? Tanong ni Lionel habang inilalapit ang dokumento sa mukha ng doktor. Ako ang nag-assist. Hikbi ni Doktor. Perez ang kanyang balikat ay tuluyan ng bumagsak. Si Doña Carmela ang nag-utos sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Renato habang iginigiya ito sa papel. Binayaran nila ako para manahimik. Tinakot nila ako na mawawalan ako ng lisensya kapag hindi ako sumunod. Sinungaling! Biglang sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad ay naging matinis at desperado. Ang kanyang mukha na dati ay parang marmol sa katigasan ay nagsisimulang mabitak. Binayaran ka ng babaeng yan para sirain ang dangal ng pamilya ko. Hinataw ng huwes ang kanyang maso sa ibabaw ng lamesang kahoy. Order in the court. Maupo kayo, Mrs. Villacorta, o ipapaalis ko kayo sa silid na ito. Hindi pa natatapos si Lionel. Inilabas niya ang isang tablet at ikinonekta ito sa projector ng korte. Sa malaking screen, lumitaw ang malabong asul na imahe mula sa Avery Heights Hotel. Kitang-kita ang pagpasok ni Celine sa silid ni Renato. Bit-bit ang silver na valley at ang kanyang pag-alis na tila walang nangyari habang ang asawa ni Miravel ay naghihingalo sa loob. Bukod sa peking testamento, Your Honor, patuloy ni Lionel,
Ang kanyang boses ay lalong naging matatag. Ito ang record ng bank transfer na naganap sa loob ng silid na yon, gamit ang fingerprint ng isang taong halos patay na. 10 milyong piso ang inilipat sa account ni Miss Selene Duarte sa eksaktong oras na makikita sa CCTV footage na siya lang ang kasama ng biktima. Napaatras si Celine. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay naging putla na parang papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi na makabuo ng kahit anong taglish na pagdadahilan. Ang kwintas na diamante sa kanyang leeg ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Tumingin si Miravel kay Doña Carmela. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ang kuko nito ay pilit na kumakalmot sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na oak. Lumilikha ng isang mahina, ngunit nakakangilong tunog ng pagkiskis ng kuko sa kahoy. Ang babaeng dati ay tinitingala bilang reyna ng mga Villacorta ay nagmumukha na ngayong isang matandang takot at desperada. Your Honor, pagtatapos ni Lionel, the will is a fraud. The death was not a simple accident, but a result of gross negligence and exploitation. We ask for the immediate nullification of the will and the freezing of all assets involved. Muling hinataw ng huwes ang maso. Based on the testimony and the evidence presented, this court orders the immediate freezing of all bank accounts and properties under the estate of Renato Villacorta. Investigation will be launched against Dr. Arnaldo Perez and Miss Selene Duarte for fraud and criminal negligence. Isang katahimikan ang bumalot sa buong korte pagkatapos ng hatol. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng isang hustisyang matagal nang ipinagkait. Dahan-dahang tumayo si Miravel. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagkawasak ng iba, kundi isang malalim na paghinga. Ang unang malayang paghinga niya sa loob ng 10 taon. Sa labas ng korte, habang inaakay ng mga pulis si Selene at Dr. Perez, dumaan si Miravel sa harap ni Doña Carmela. Ang matanda ay nakaupo pa rin sa bench, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang dating marangyang terno ay tila naging isang basahan na lamang sa paningin ng mga tao. Ang dangal, Doña Carmela. Bulong ni Miravel, sapat na para marinig ng matanda. Ay hindi itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng sarili mong anak. Ngayon, mararamdaman mo na ang lamig ng mundong ipinaranas mo sa akin. Hindi sumagot ang matanda. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat at hirap na paghinga sa gitna ng mataong koridor ng korte. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang dating lunduyan ng kapangyarihan ay tila naging isang malaking libingan ng mga alaala. Ang mansyong Villacorta, na dati ay puno ng mga kasambahay na tumatakbo sa bawat kislot ng daliri ni Doña Carmela, ay tahimik na ngayon. Ang amoy ng alikabok ay nagsisimulang manaig sa bango ng mga sariwang bulaklak na dati ay hindi nawawala sa mga florera. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay naglalantad sa bawat butil ng dumi sa mga antigong kagamitan. Isang patunay na ang karangyaan ay mabilis na kumukupas kapag wala na ang perang nagpapanatili dito. Nakatayo si Miravel sa tuktok ng grandeng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa makinis na sandalan na gawa sa mahogany. Pinagmamasdan niya ang sala sa ibaba, kung saan nakasalansa ng ilang mga kahon ng karton. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Doña Carmela sa isang silya. Ang matanda ay wala na sa kanyang dating kinang. Ang kanyang buhok ay hindi na maingat na nakaayos, ang ilang hibla ay nakalaylay na sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang mga gintong alahas, lahat ay naisuko na bilang bahagi ng settlement at pambayad sa mga utang na iniwan ni Renato. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Miravel. Ang boses ay mahinahon, walang halong panunuya, ngunit puno ng pinalidad. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay malalim, napapalibutan ng itim na marka ng puyat at pagkatalo. Ang dating mapangaping tingin
ay pinalitan na ng isang uri ng kawalan ng pag-asa. "You're really doing this, Mirabel?" Ang boses ng matanda ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding hiya. "Palalayasin mo ang ina ng asawa mo sa sarili niyang bahay? Where is your utang na loob? Inampun ka namin. Binigyan ka ng pangalan." "I am not evicting you because of spite, Carmela," sagot ni Mirabel habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol ay nagbibigay ng isang malinaw at matatag na tunog sa tahimik na bahay. "I am reclaiming what is right. Ang pangalang ibinigay niyo sa akin ay ginamit niyo rin upang tapakan ang pagkatao ko sa loob ng 10 taon. Ang bahay na ito, hindi ito tahanan. Ito ay isang monumento ng inyong kasakiman." Lumapit si Mirabel sa matanda. Inilabas niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa. "Ang sasakyang magdadala sa inyo sa maliit na apartment sa probinsya ay nasa labas na. Doon, may sapat na katahimikan para pag-isipan niyo ang lahat ng pagkukulang niyo kay Renato." Sa kabilang dako, ang balita sa telebisyon na nakabukas sa kusina ay nagpapakita ng mukha ni Celine ni Duarte. Ang babae ay nakayuko, pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera habang inilalabas sa presinto. Ang kanyang balat na dati ay makinis at tila ginto sa liwanag ay mukhang maputla at madumi sa ilalim ng mga fluorescent light ng kulungan. Ang eternal love na ipinangalandakan niya ay naging isang sumpa na nagdala sa kanya sa likod ng mga rehas dahil sa falsification of documents at criminal negligence. Ang lahat ng perang ninakaw niya ay na-freeze ng gobyerno. Iniwan siyang walang kahit isang kusing pambayad sa abogadong iiwan din siya sa bandang huli. Tumayo si Doña Carmela ng may kahirapan. Kinuha niya ang kanyang 2 lumang maleta, ang tanging pinayagan ni Mirabel na dalhin niya mula sa mansyon. Walang isang kasambahay ang lumapit upang tulungan siya. Lahat sila ay nakatayo sa gilid, tahimik na pinagmamasdan. Ang pagbagsak ng reynang dati ay kinatatakutan nila. Pagdating sa malaking pintuan na gawa sa oak, huminto ang matanda. Lumingon siya kay Mirabel, ang kanyang mga labi ay nanginginig. "You think you've won, Mirabel? You're alone now. Wala ka ring pamilya." "I am not alone, Carmela," maugong na sagot ni Mirabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natuklasang kalayaan. "I have myself." At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, sapat na iyon. Dahan-dahang lumabas ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga paa sa graba ng driveway ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Nang tuluyan na siyang makapasok sa sasakyan, dahan-dahang itinulak ni Mirabel ang mabigat na pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay parang isang pinal na tuldok sa isang mahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Naglakad si Mirabel patungo sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang dambuhalang portrait ni Renato na nakasabit sa dingding. Sa isang mabilis na kislot ng kanyang kamay, hinila niya ang lubid na humahawak dito. Ang portrait ay bumagsak sa sahig. Ang salamin nito ay nadurog sa libu-libong piraso, tulad ng pagkakadurog ng kanyang mga ilusyon noon. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Tanging ang ginhawa ng isang taong sa wakas ay nakawala sa isang masamang panaginip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang real estate agent. "Ituloy niyo ang pagbebenta ng mansyon," sabi ni Mirabel habang pinagmamasdan ng alikabok na sumasayaw sa sikat ng araw. "I don't want a single centavo from this house to stay in my bank account. Donating everything to the foundation. Gusto kong mawala ang amoy ng pamilyang ito sa buhay ko." Lumabas siya sa balkonahe. Ang hangin sa labas ay sariwa, amoy ulan, at amoy laya. Alam ni Mirabel na bukas, gigising siyang hindi na kailangang magsuot ng maskara. Ang karma ay hindi lang para sa mga nagkasala. Ito rin ay para sa mga nagtiis, ang pagbabalik ng lahat ng nawalang piraso ng sarili. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing talim ng mga nagdaang taon. Sa halip na nakakapaso, ang init nito
ay parang isang mainit na yakap na dahan-dahang gumigising sa mga dahon ng sampagita sa hardin. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga namumukadkad na puting bulaklak ay humahalo sa sariwang hangin. Isang pabango ng kalikasang mas masarap sa ilong kaysa sa anumang mamahaling mask o kemikal na panlinis sa mansyon. Nakatayo si Miravel sa gitna ng maliit na bakuran ng tahanan ni Miravel, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso. Hindi na siya nakasuot ng hapit na bestida o belo. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng koton na blusa at pantalon. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay puno na ngayon ng dumi mula sa pagtatanim. Isang uri ng dumi na nagbibigay ng buhay sa halip na sumira ng dangal. Hinaplos niya ang isang maliit na peklat sa kanyang kanang kamay, ang bakas ng sugat mula sa basag na salamin ng kanyang wedding photo noon. Ang pilat na yon ay hindi na mapula o masakit. Isa na lamang itong manipis at kulay pilak na guhit. Sa kanyang balat, isang medalya ng digmaang kanyang pinanalunan laban sa sarili niyang kahinaan. Mrs. Miravel, handa na po ang tsaa sa loob. Tawag ng isang batang babae, isa sa mga tinutulungan ng sentro. Ang boses nito ay puno ng sigla, malayo sa matitinis na utos ni Doña Carmela. Ngumiti si Miravel, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi dahil sa tagumpay ng kanyang yaman, kundi dahil sa katahimikang natagpuan niya. Salamat, Maya. Susunod na ako, sagot niya. Sa di kalayuan, pumarada ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Tito Andres, na ngayon ay maayos na ang lakad, kasama si Attorney Lionel. Ang dalawang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos ay may dalang mga prutas at bagong libro para sa library ng sentro. Look at you, Miravel. Bungad ni Lionel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hindi ko akalain na ang dating quiet teacher ay magiging ganito katatag. The foundation is doing great. Marami nang lumalapit na donors. It's not about the money anymore, Lionel, sagot ni Miravel habang pinapagpag ang dumi sa kanyang mga kamay. It's about showing these women na hindi sila kailangang manatiling biktima, na ang hiya ay hindi dapat maging kulungan, kundi isang hagdan para tumayo ng may dangal. Naupo sila sa isang maliit na lamesang gawa sa kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. Habang iniinom nila ang mainit na tsa, nagkwento si Tito Andres tungkol sa mga simpleng bagay sa probinsya, ang ani ng palay, ang bagong silang na baka, at ang katahimikan ng gabi. Walang pinag-uusapan tungkol sa mga Villacorta. Para kay Miravel, ang pangalang iyon ay tila isang pahina sa isang lumang aklat na matagal na niyang isinara at itinapon sa dagat. Narinig niya ang balita na si Doña Carmela ay naninirahan na sa isang maliit na kwarto sa probinsya, binubuhay ng kakaunting pensyon at ng sarili niyang mga pagsisisi. Si Celine naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang kanyang kagandahan ay walang silbi at ang kanyang mga kasinungalingan ay wala nang mapapaniwala. Hindi naramdaman ni Miravel ang galit o saya sa sinapit nila. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kawalan, isang espasyo na dati ay puno ng puot, ngunit ngayon ay napuno na ng kapayapaan. Anong iniisip mo, anak? Tanong ni Tito Andres. Tumingin si Miravel sa langit, sa mga ibong malayang lumilipad sa asul na kalawakan. Iniisip ko lang po, Tito, na ang pagtataksil ay pwedeng sumira ng isang kasal, pero hinding-hindi nito kayang sirain ang halaga ng isang babae. Maliban na lang kung siya mismo ang sumuko. Tumayo si Miravel at naglakad patungo sa pintuan ng kanyang bagong tahanan. Bago siya pumasok, lumingon siya sa huling pagkakataon sa kalsadang tinahak niya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hiningang walang dalang bigat, walang dalang pait. Sa loob ng kanyang munting kaharian,
Ang tunog ng tawanan ng mga babaeng muling nahanap ang kanilang lakas ay mas matamis pa sa anumang kanta. Doon, sa gitna ng mga rekay, roots ng kanyang nakaraan, sumibol ang isang bagong buhay na hindi na kailanman muling mayayanig ng anumang bagyo. Ang Miravel na dating naghihintay sa dilim ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may sariling liwanag.